Pero nung nagkaanak ako, ito yung nakapag-stop sa akin talaga na wag na akong mag-abroad. Kasi mahirap ang isang malayo sa anak. Oh my God, naiyak na ako. Oh my God. Naalala po. Oo, yun nga, no. Ang hirap nung walang nanay yung mga bata. So nung ako na nagkaanak, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng opportunity na nandun ako sa nanay ko habang lumalaki. Siguro mag-sorry muna sa una kasi hindi ko nabuo. Siguro sorry. Siguro iniisip niya, gusto niya magkaroon ng dad and mom. Mag-sorry muna ako sa kanya na hindi ko nagampanan yung ganong situation na ayoko maging. Hindi ko in-expect na magkaroon ng broken family. Your mind and beauty. I celebrate you. Your life and story. I celebrate you. You'll always be the queen of my heart. I celebrate you. Your wisdom guides me. I celebrate you. Your courage drives me. I celebrate you. Your strength inspires me. Every day is Mother's Day. I love my mother. I love my mother. She's my mother. Every day is Mother's Day. My mother, oh yeah, yeah. My mother, she's my mother. Every day is Mother's Day. Hello and welcome back to Behind the Scenes with Ina Season 2. And today, let's dive into discussing about health. Kaya naman, green na green tayo ngayon dahil ang guest natin ngayon is one of the top earners of I Am Worldwide. It is founded by her brother and sister-in-law. Ladies and gentlemen, ito na, ipapakilala na natin at pag-uusapan natin ang importance ng health kasama si Miss Irene Sharon Eder of I Am Worldwide. Hi, Miss Irene! Hi! Hello, good evening! Hello, good evening! Kamusta po kayo, Miss Irene? Okay naman. Ayan, so Miss Irene, ano po ba ang pinagkakaabalahan niyo ngayon? Before that, gusto ko magpasalamat sa iyo. Sobrang thank you sa opportunity na to. Grabe, para akong nanaginip. Sabi ko, Lord, ito na ba yun? Mag-a-artista na ba ako? Ito na yun! Ito na yun! Ayun, sabi ko, grabe, pero sobrang thank you. So, pinagkabalahan, syempre, meron tayong opportunity na ngayon. And siguro, lang natin yung background ko, no? Para siguro may idea sila sa akin, no? Ako ay tubong Davao, Bisaya. Ayan, so growing up, sobrang hirap ng buhay namin. So duman ako sa ganong stage. Ayan, so ngayon, isang single mom. Pero kinasal, ayan, tapos 2 years lang, nahiwalay, di ba? Ang galing. So single mom po kayo? Oo, single mom. Tapos, ayun. Pero share din po natin, bago po tayo nagkaroon ng I Am Worldwide, Miss Irene, you started as an OFW. Yes, So, yes. i-share muna natin ang Ayan. OFW. Nung OFW ako, okay naman kasi bata pa ako noon. So, na-enjoy ko naman yung pagiging OFW. Yes. Ayan. Pero ngayon, dahil may nanay na tayo, ayun. Parang, siguro, yun ang tinigil ko. So you decided to Oo. stop being an OFW Oo. para po nandito kayo, Oo. para nandito na kayo. Pero nung nag-OFW kayo, mom na po kayo nun. Di ba? Dalaga okay. pa. Dalaga Kaya pa. na-enjoy ko siya. Konti lang yung sadness, no? Kasi nga, kumbaga, wala naman ikaw. Iba pag nanay eh. Yes. Oo. So, parents, yun, mga kapatid, namimiss. And yun na nga, namimiss ko sila kasi pag kumakain ako ng masarap sa abroad, sila yung naiisip ko. So why did you decide to give up being an OFW po? Katunayan, nung una, gustong-gusto ko yung pag-abroad kasi nga malaki ang kita, di ba? Yes. Pero nung nagkaanak ako, ito yung nakapag-stop sa akin talaga na wag na akong mag-abroad kasi mahirap ang isang malayo sa anak. Yes. So, iniisip ko pa lang kasi yung ate ko nga is OFW din. So, Yes. nakita ko yung mga pamangkin ko noon na wala silang katabing nanay. So, naiiyak ako pag nakikita ko sila na, oh my God, naiyak na ako. Oh my God. Naalala po. Oo, yun nga, no. Ang hirap nung walang nanay yung mga bata. So, nung ako na nagkaanak, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng opportunity na nandun ako sa nanay ko habang lumalaki. So yun. what is I Am Worldwide, Miss Actually, Irene? ang I Am Worldwide, ito yung pinaka
pwedeng mag-life-changing opportunity na kung saan, alam mo yung all walks of life, Yes. imagine ha, ako ay high school graduate, sino mag-aakala na aayos yung buhay as an high school graduate? Normally, pag high school graduate ka, maybe ang pwede mong maging opportunity, pwede kang janitress. Hindi ko minamaliit yung mga Yes po, ganon. yes Pero kung may pangarap ka, iba. Yes. Iba kung gusto. Diba, Gusto syempre, mong mag-push pa. mag-push. Opo. Eh, kung high school graduate ka, discrimination ka agad. Yeah. Ang I Am Worldwide is, yun yung nakita ko na wala siyang discrimination, walang qualification. So sabi ko, eto na yun na, parang ano siya, dream come true. Parang ang galing lang ni Lord na na-create yung ganitong klaseng industry. Basically, ano po ba ang I Am Worldwide? Ano pong ginagawa niya? Actually, ang I I Am, naman po sa yes, ang I Am Worldwide is para siyang home of hope. Gusto namin ma-educate yung mga tao about health. Yun yung pinaka-importante. Kasi nung pandemic, doon namin na-realize no, na, Yeah. kailangan pala healthy tayo. Kasi nung marami palang mga tao na vaccine lang, hindi nila alam na may sakit pala sila. So yun yung, kaya may hope yung I Am World is a home of hope, kasi yun yung number one is health. Napakalaki ng impact kapag tayo ay malusog. Hindi natin ma-enjoy yung life. Dito namin na-realize yun na, ay, ang hirap pala pag nagkasakit. Yes. Eh, paano kung walang pera? Yes. So, yun yung I Am Worldwide. Ang kagandahan, meron siyang, di ba, opportunity. Okay. Na kung saan, pwedeng magkaroon yung iniinom mong produkto, pwede mong maging source of income. Yes. Oo, katulad natin, mga nanay tayo. Yes. And ang pinakamaganda, pwedeng magbago, hindi lang yung life-changing talaga siya. And itong pinaka-the best for everyone. Yes. Kumbaga, hindi lang Pilipino, kahit ibang lahi pwede. Yes. So yun yung nakita ko sa I Am Worldwide. Good siya for everyone. Everyone. So when did I Am Worldwide start po? Siguro nung time na yon, may dating company yung brother ko, and then siguro si Lord na yung gumawa ng paraan nun. That was 2016 na parang binigyan siya ng vision ni Lord na to empower, na the youth pa lang nung una. Yes. Pero nagulat siya na ito pala yung gusto ni Lord na path. So 2016 yun, nag-soft launch lang muna kami, try and error, tingnan. Pero pinaka talaga is 2017. Yes. Oo, so nakita niya na, akala niya pa lang, parang, Yeah. iba talaga pag si Lord yung gumawa. 6 years lang, ang dami nang natulungan talaga. Ako, I support yung barley. Isa rin sa mga product ng I Am Worldwide. So, why do you think dapat natin ilagay ang barley sa daily routine natin? Yan ang pinaka-gusto kong question. Actually, ang barley is a supplement. Pag nakita mo yung ingredients niya, talagang organic, yun lang, barley lang. And gluten-free siya. So, young siya na barley. So, bakit kailangan natin uminom? Kasi lahat ng food natin ngayon is more on, meron ng chemical base. Yes. Kailangan i-flush out ng body natin yun. Kailangan ng body ng organic. Kaya pala po Yes. naka-emphasize yung Oo. 100% organic barley. Yes. So, kailangan ng tao yun everyday kasi pag puyat ka, wala kang, kumbaga yung kinakain natin, di ba? So, hindi ma-flush out. So, pag hindi na-flush out yun, nandun lang siya sa body natin. So, doon na yung nagkakasakit tayo. Yes. Start yan yung acidic ka. So, bakit kailangan everyday? Ako, 3 sachet ako per day. Minsan 6. Diba? Oo. And maganda talaga siya. Yun As in, naman. After nitong episode na to, pag finalo niyo siya, makikita niyo kung, Meron na naman. kung gaano ka on the go si Miss Irene, di ba? Ano pa po ba mga products ng I Am Worldwide Actually, na meron pwede niyo tayong, i-share? bukod sa barley, meron po tayong slimming coffee. Yes. Ayan, may slimming coffee tayo. Yun, kahit payat na ako, gusto ko pa rin yun. Kasi parang, alam mo yung pang-maintenance na lang. Yes. Na, meron din tayong mga coffee na. Ang maganda sa product ng mga coffee natin is, herbal kasi siya. Yes. So, makakatulong sa mga acidic. Oo, na hindi makan. Then, meron din tayong glutathione. Siyempre, lahat ng... Pang-antioxidant. Oo, yes. Yung para more of pinupush natin yung barley, Barley, diba? oo. Kasi sabi nga, yung Japan merong green tea na they drink it every day. It's their parang yun na nga yung national drink. Parang ganon, kumbaga. Tama. Why can't we make Philippines a barley country na just add it to your daily routine, diba? And tsaka kung gusto nyo rin, yun nga sabi namin, yung I Am Worldwide, hindi lang siya pang health, but also a chance to have your own business. Yes. Dahil dyan, part na po ako ng team Yes. ng I Am Worldwide. Yes. So sa mga gusto, bumili ng barley or to learn about I Am Worldwide, just give us a message and tingnan natin kung saan, diba, kung saan tayo mapupunta, kung saan Yes. mapupunta ang venture na to. And bakit naman natin di try magkaroon ng
may chance ka na maging healthy, may chance ka ng kumita, and build something na maging business mo for yourself and for your family. Yes, yes. Ano pa po bang pwede niyo share about I Am Worldwide? Actually- and saan pa namin mahanap? Yes, ang I Am Worldwide. Ayan. Pwede naman tayong kontakin, no? Oo, Yes. si Miss Ina din, no? And ang maganda lang kasi, may per team kasi ang bawat I Am Worldwide. So, yun lang yung naging karoon ako ng opportunity. Thank you, Lord, no? Kasi part tayo ng team ni Maritoni Fernandez, Yes. which is Team 1. Yes. And then, Miss Mariel. Yes. Ayan, di ba? Puro kami Mariel artista. Padilla, Kasama na yes. tayo. Nakisali na tayo doon, di ba? Ayan, so, yun. Ang I Am Worldwide is, kumbaga tayo yung mag-educate ng Yes. tao and then makakatulong. Sobrang easy lang talaga ng, actually magtimpla ka lang ng barley, grabe na siya ngayon. Pagtimpla mo lang, ano ka pala ng I am, alam na agad. So kung sino yung gustong maging partner natin, hindi na yung kasi mahihain ako, hindi ako mahilig sa tao, di ba maraming ganon. opo. Actually, pag mahihain lang naman tayo pag wala tayong pera. Di ba? Pero pag meron tayong pera, mawawala Bakit tayong po kayo hiya. mahiyain kayo kahit may pera? Nahiya lang ako kasi parang feeling ko kasi yung camera. Medyo First na, time sa camera. Maganda ba tayo dyan? Ayan, thank you po Ikat dyan. yun. Hindi, okay lang po. Okay lang Oo, po. first time. So yan, sa mga gusto malaman yung I Am Worldwide, you can contact Miss Irene or me also. Yes. Gusto nyo sumali sa team namin. Yes, tulungan naman to, di ba? O, tulungan Ayan, naman. so punta naman tayo sa motherhood journey Okay. ninyo. Sabi nyo nga na umalis kayo bilang OFW and then pumasok kayo sa I Am Worldwide to help your family and para, kumbaga, kontrolado mo yung oras mo, Yes, ikaw lang. exactly. So, kamusta po yung pregnancy journey ninyo? Okay, medyo madugo to. Yes. Kamusta po yung pregnancy journey ninyo? Hindi kasi nung time na, kasi 32 na ako eh. 31, 32 na ata ako nung nabuntis. Ano kasi yung plan? Gusto ko na talagang magkaanak. Kasi before, may mayoma ako. Pag asawa ko, ano yun siya, biglaan. Oo. So, yung first, yun nga, parang nagulat ako. Kasi, alam mo yun, parang may postpartum ka na pala. Hindi mo alam. And then yung partner ko, ang tingin ko sa kanya parang, parang hindi ako importante. Parang hindi ako na-educate ng mag-aasawa. Okay. So yung nung nagbuntis ako, parang feeling ko, alone ako. Parang uwi siya ng madaling araw. Parang siya rin siguro nabigla. Parang feeling niya siguro Parang bata hindi pa po siya. O kayo binata naging pa. ready Yes, sa parang life. ganon. So parang yun ngayon nangyari parent. na yung pagbubuntis ko talaga, sobrang talagang maiiyak ka, na talagang bumagsak yung katawan ko. Parang stress ako. Kumbaga Oo. parang it was a Stressful talaga yung pregnancy. Pero ginusto ko, kaya pinilit ko talaga na maging okay. So, nung last, ko na, yung mga siguro 6 months na yung tiyan ko, nagkaroon ako ng self-love. Oo, doon ako While you were yes, pregnant. pregnant. Sabi ko, hindi ko na lang isipin yung partner ko. Isipin ko na lang yung anak ko. So, yun yung part na yun. Yun yung sa pregnancy part na ginusto ko, pero hindi pala ready, alam mo. Oo, yes. Naramdaman ko rin po yan. Kasi akala ko nun, ready na ako magkaanak. Tapos nung nandiyan na siya, yung parang, akala ko ready na ako. May ganun po, di ba? Yung parang, akala ko ready na ako. Ang hirap pala. Yung akala ko kasi nung panood ko sa TV, dali-dali lang. Ang dali na banganak, ang dali na ganito, pero hindi pala. So, yung motherhood journey nyo naman po, Miss Ayun, kasi after 1 year old pa lang yung anak ko, lumayas. 1 year old? Iniwan ko yung asawa. Nagulat ako lumayas ng 1 And year then, old. kumbaga nag-decide ako kasi nga Okay. sobrang painful yung pakiramdam ko. Sabi ko kung magtatagal ako baka mamatay ako ng maaga. So nag-decide ako na inalisan. Kumbaga nag-decide ako na umalis sa asawa ko. So yun yung part na dumidede pa yung anak ko. Iniwan niyo po yung baby? Hindi, iniwan kasama ko siya. niyo? Yung asawa ko, Okay, sama ko kasama siya. niyo. Okay. Hindi pwede. Iniwan ko Okay siya. po, Tapos iniwan niyo yung asawa. yun yung time na ang hirap na ikaw lang mag-isa. Alone. Oo, Ayun na alone. yung naging single mom. Oo, ka na po kaya naging talaga. single mom. Mahirap siya talaga. Yeah. Oo, pag gano'n. Kung may natatandaan ka po, ano yung pinaka-struggle na hindi mo makalimutan Yung being a ano. single mom and nung time na yun? Siguro yung yung nagtatrabaho ka na online. Oo, tapos nakahiga ka, nagpapadede. Tapos may kausap ka, di ba? Yan yung magkaganon-ganon ka, di ba? Oo. Mahirap yun, no? And then, syempre, ikaw lang solo ka, tapos may parents pa ako inaalagaan. So, parang medyo madugo yung dating ng pag-aalaga ng bata. And then, meron pang time, no, na may meeting ako, business meeting ako. Talagang nilagay ko sila mama, si papa, tsaka yung anak ko sa Krispy Kreme. Buong araw, si papa ko nag-inom ng kape.
Oo, Para yun yung, lang alam mo yun, maka-work para lang, ka. kasi yung, alam mo yung sa Green Hills na ano, sorry, may brand, okay, lang ba yun? Okay lang. Yung ano, nakakulong, di ba, may guard? Oo. Doon ko sila nilagay. Para hindi lang talaga siya lalabas. Kasi baka malikmata yung papa ko, hindi makita yung anak ko. So doon, naawa ko kasi buong araw. As in, parang 8 hours sila doon. Kapila ng kape si papa. Para lang Tas doon. makapag-work po kayo. Yun yung pinaka-painful ko na parang, sana, di ba, hindi ganon. Nako, naiiyak ako sa Okay lang naman. yun yung pinakamahirap, yung mag-isa ka. O wala kang katuwang. Pero okay lang din naman kasi baby pa siya. Ang pinakamahirap yung nag-aaral na, di ba? Opo. Pero ngayon okay na. After that, after everything po ng pinagdaanan ninyo, paano nyo na-cope up or paano kayo naka-move on or paano nyo na-build ulit yung sarili nyo pagkatapos ng napakahirap na pinagdaanan ninyo? Actually, yung pinakasekreto si Lord. Yes. Si Lord talaga. As in, dumating ako sa point, insecure ako eh. Kasi bakit kailangan pa ganito? Bakit mabababae pa? Bakit ganito? Alam mo, yun yung ganong dating. Questions. Question ko yun, ano, ako ba may mali? Ganon. Pero yung alam mo yung nakilala ko si Lord talagang malalim. Kilala ko na si Lord, merong iba ganun, alam si Lord, pero yung malalim talaga, dig-deep pa. Nag-pray ako, sabi ko, Lord, tulungan mo ako na makita ko yung sarili ko. And pumasok ka. Sabi ko pa nga and is in specific, Holy Spirit, pumasok ka sa akin. Kasi hindi ko ata kaya kung ako lang mag-isip. So yun, parang bigla na lang, sa kaka-araw-araw ko nagdadasal na, I believe Holy ko. Spirit Yes. pumasok sa akin. Kasi baka nga wala na siya sa akin, kaya siguro nag-iiba na yung mundo ko. Yun yung sikreto na na-learn ko na kailangan pala i-value yung sarili mo. Parang doon ko pala nakita na pag nandyan pala si Lord sa puso mo, nakikita mo pala na hindi mo kailangan ng ibang tao. Yes. Hindi mo kailangan ng pagmamahal. Hindi mo hingiin yung pagmamahal ng ibang tao. Kasi andyan siya si Lord yung nandyan. Kumbaga complete ka na. Yeah. Doon ko na-realize na siguro before, kaya kami hindi maganda sa asawa ko, nagaganon kami, nag-aaway kami. It is because hindi ko alam alam mahalin ang sarili ko. Wala akong nakitang value siguro. Kaya siguro ganun din yung ginagawa Yung niya sa naging akin. nangyari. Yes. Oo. So yun, si Lord talaga nakapagbago sa akin. Ako, I believe that. Kasi parang dadating kasi sa time na lahat tayo sinasabi, yung mga tao naman kasi humihingi lang ng tulong kay Lord kapag may problema na. Why don't we make it a regular thing na we thank the Lord for the simple things. Like ako po, pag kumakain kami sa bahay, ang sarap ng thank you Lord. Yung gano'n, yung parang pag meron din talaga si Lord, parang nagiging right lahat ng yung utak mo or yung path mo. Kasi naniniwala po kasi inyo, kasi naranasan ko rin yan na humingi ako ng tulong, Lord, tulungan mo ako, hindi ko na alam gagawin sa buhay ko. So I think that's really important, to love yourself and also have a relationship With God. With God. Kasi lagi rin nasa utak ko na, alam mo, feeling ko si God kasi nakakita rin lahat ng ginagawa Exactly. natin. So siya lang din nakakaintindi sa atin. And times na pati tayo hindi natin maintindihan yung sarili natin. It's God who helps us, di ba? Yes. Go through it. Ano nga ba ang best thing of being a mom? Ayun. Ito, siguro yung being a mom kasi, para kang dalawa. Kailangan maging lalaki at babae ka. Like single ganun. mom. Yes, Yes, kailangan, sa akin naman, swerte ako dahil babae yung anak ko. So, ano yung mga kailangan niya, alam na alam ko. Siguro lang yung yung nung maliit pa lang siya. Yeah. Nakikita niya na may mga family. From the start naman, sinasabi ko sa kanya na pinapakita ko pa yung picture ng papa niya. So, doon lang na part na medyo nahirapan ako na paano maging nanay. Yes po. Pero yung sasabihin ko na being a mother is it's a gift from Yes. God kasi maraming hindi magkaanak. Yes. And grateful ako kahit isa meron ako. Walang kapaguran ang pagiging nanay. And masarap. Ang sarap maging nanay. Pagiging nanay ko hindi yung strict Ayoko ng ganun. Kasi gusto ko siya na maging comfortable siya sa akin. Comfortable, yes. Yung parang tropa mo lang. Tropa. Barkada, ganyan. Yung lahat ng gusto niya masabi niya sa akin. Yes. Yun. Kaya masaya maging ina. Oo. Wag lang tayo maging strict siguro. Oo. Para magkaintindihan. Ano po ang message ninyo sa inyong baby? Ayan. Oh my God, Baby. anak. Siguro mag-sorry muna sa una. Kasi hindi ko nabuo. Siguro sorry. Siguro iniisip niya, gusto niya magkaroon ng dad and mom. Mag-sorry muna ako sa kanya na hindi ko nagampanan yung ganong situation na ayoko maging. Parang hindi kasi ako Broken yung family. yung Yes ganun, hindi po, ko ina-expect yes po. na magkaroon ng broken family.
Pero ngayon gusto ko mag-thank you sa kanya kasi sobrang understanding siya sa kahit busy ako. Oo. Pag uwi ko na lang kami magkatabi minsan. And then, hindi kasi siya maboka eh. Hindi siya makwento. So, yakap lang, okay na siya. Kasi pag nagkwentuhan kami, hindi naman siya nagsasalita. Ayan. So, anak, I love you so much. Huwag ka mag-alala na konting push na lang. Konting push na lang. Lahat na ang time sa'yo. Yes. Ayan. Para sa inyo lahat ng ginagawa niyo. Yes. Ang message ninyo sa mga fellow moms natin. Ayun. Siguro sa mga, kasi dumaan ako sa pagiging may asawa, dumaan ako sa single. So, siguro dalawahin ko na to. No? Siguro message ko sa mga may asawa, huwag kalimutang alagaan ang iyong sarili. Kasi men, gusto pa rin nila na mabango ka. Gusto pa rin nila na Malinis ka. Malinis ka. Ayan. Gusto pa rin nila yung, kumaga, love yourself. Yes. Di ba? Love yourself. So they can love you too. Yes, They can love para naman kung ano ka nakilala nila noon, ganun ka pa rin dapat. And sa mga single mom, ito yung gusto kong sabihin. Kasi marami akong nakakausap na parang pag single ka, parang gustong maghanap ng partner. Ito yung medyo message ko, no? Maybe kailangan natin muna na mahalin yung sarili natin as 100% na hindi mo hahanapin yung kalahati, ilang percent. Kasi kapag buo ka and hintayin mo yung pagkakataon na si Lord yung magbibigay sa'yo nun. Huwag mong hanapin yung mga bagay na yun. Kasi ma-attract naman yung mga guy sa'yo. Kung ikaw mismo, 100%, mahal mo ang sarili mo. Kasi mahirap ang single mama. Kasi Yes po. I'm not against sa other no na nangyari kasi nga maybe hindi nila nakita, akala nila kulang sila, kaya kailangan nila ng partner. Pero ito yung ma-advise ko no na pag ikaw ay 100% mahal mo ang sarili mo, hindi ka matatakot na walang partner, pero bibigyan ka ni Lord ng partner, 'di ba? Kasi para hindi na mangyari yung dati, 'di ba, na magkahiwalay din. And yun nga, mahirap din pag masakit ito pakinggan pero kasi syempre yung anak mo, iba na naman yung tatay ng isa. Magtatanong-tanong sila, di ba? So, kung kaya natin mga single mom, tiis muna tayo. Wag muna. Ayan, hintayin mo Para muna. hindi magulo. Yes, hindi magulo yung buhay natin. Mahalin mo yung sarili mo, i-direct mo kay Lord lahat ng ano mo. Mahalin mo na 100% and si Lord dapat yung unahin mo. Kasi wag kang mag-alala. Merong men para sa'yo. Yeah. How about sa mga moms naman? Loving yourself kasi is a reflection. Pag nakita ng husband na you're masayahin ka. Kasi pag masyado tayong aburido, maingay tayo, aalis po talaga yung husband. Diba? So siguro ang message ko lang is, ikaw muna ang magpakita na mahal mo si Lord. Kung gusto mong baguhin yung husband mo, kung mayroon kang problem sa husband mo, Pag-pray mo. pag-pray mo siya, wag mo siyang sabihan magbago siya. Si Lord na po ang bahala sa kanya. Basta lagi mong tatandaan, ikaw ay may asawa, gawin mo lang yung part mo na kung saan magkaroon, at saka supportive ka dapat sa husband mo. Kasi yun ang gustong-gusto ng husband eh, yung hindi mo siya, yung Put parang, down. kailangan ikaw Partner, yung team yes, tayo. team. Ikaw dapat yung magtataas sa kanya. And wag tayong maging selfish bilang asawa. Ayun. Wow, Maybe yun lang. thank you po. Mhm. Ayan, Hopefully. so Miss Irene, thank you sa pag-share nun. I-invite niyo po sila ulit sa I Am Worldwide para Ayun. naman ma-promote natin ang ating business. Okay, so ayan po, invite ko po kayo no kung kayo po ay gustong maging healthy, gusto niyo po mayroon kayo matutulungan ng mga tao sa kanilang kalusugan, family natin, or gusto niyo rin madagdagan ng iyong source of income kasi alam naman nating lahat talaga na ang isang trabaho lang, kulang yun talaga. And ito pang dagdag lang. Hindi mo naman kailangan tong 8 hours nandito ka. Kami po ang magtuturo sa iyo. Contact nyo lang po ako. Lahat po ng social media yan. YouTube, meron akong TikTok, meron akong Facebook and IG. No? Type nyo lang po yung Irene Sharon U. Eder po. Ayan. So, and of course, kasama ka sa team namin. Ayan. Ayan, so before we wrap up our show, thank you so much, Miss Irene. This is your beauty kit. Wow, from Wow, Ever gaganda na ba Bilena. tayo dito lalo? Ayan, maraming salamat sa inyo. Yun po, please follow nyo si Miss Irene. Bago tayo matapos, syempre magte-thank you muna ako sa ating mga sponsors. Makeup by Chardy for my hair and makeup. Jewelry by Radiant Lux Jewelry. Maraming salamat sa inyo. My studio and production team, Studio Manila and AAA. And our studio for today, Studio Collectives. Maraming salamat po sa inyo lahat. And ito rin po pala, maraming salamat sa ating sponsor,
Carbonell Life Insurance, Oswald Carbonell. Maraming salamat sa 100,000 worth accidental insurance. Valid for 1 year sa lahat po ng ating mga guests. Thank you so much, Carbonell Life Insurance. Ayan, sana po ulit na-enjoy ninyo and we will see you next week. This has been Behind the Scenes with Ina, where every day is Mother's Day. You and so I celebrate you. Your mind and beauty. Celebrate you. Your life and story. Celebrate you. You'll always be the queen of my